no, consider. Opo. Kas Salamat. kayo nagbigay siguro sa amin ng dahilan kung bakit na matagal kaming Mm. nawala na ni Brother Yan. Ador. Si Brother Ador po kasi ang Oh. siyang nag-reach out sa amin. At Oo. after 46 years nakita kami dito sa Amerika sa sa Wow. sa USA convention. So, Wow. kaya si Purihin Brother ng, Ador. Opo. purihin ng Panginoon. Praise Amen. God. Kami Yan. kahit ano Sa sabihin kanya niyo Brother yung Mel. Yeah, kahit ano sabihin niyo, alam namin din na ninyo kailangan ng outline. Pas- Pakita lang po namin kayo. alam mo ba kailangan ko ng outline kasi Bakit? hindi ko na ma-memorize lahat. Kaya nga I still need an outline. Actually, manuscript ako hindi ako nag-outline. Nagma-manuscript ako. Oh, Kaya ngayon okay. ako na ay nagsa-celebrate ng 48 years full-time ministry. Amen. 48 na ako Wow. eh. And 48 years. by 2027, ay meron kaming program sa STNE to reach out all church leaders in the Philippines through Oh. seminars. Uh-huh. Nakaka-20-25% pa lang kami. So by 2027, with the help of God, we will complete yung aming endeavor or yung mission namin to Mhm. reach out all lahat ng mga church leaders. By 2027, I'll be celebrating my 50 years as Wow. a Golden. full-time minister. It's a golden anniversary as a full-time minister. And at the same time, by 2027, I'll turn 75. Diamond naman. Mm. Diamond. So, oo, Parang wedding anniversary ha. oo, Golden oo. anniversary. Golden Wow. ako sa ministry and then diamond ako sa years of my life, no? So Amen. by Oh. that time, ay maring magpahinga muna ako sa mga physical endeavors and mga Mhm. seminars and Mhm. I'll be concentrating on writing. Mhm. More books to write. Parang Oh, ganon. amen. Maganda Opo, siguro para Brother Mel, Pakipray mga ninyo, ganitong pakipray ninyo. speaking engagement mo na mga Zoom na lang para hindi Possible. ka aalis, no? oo, Oh, tama. Ganda. possible. Oo. Oo. Yan. Or AI. Ah. Yung Eh, naka-AI ka na hindi lang. ako hindi ako masyado nag yung AI. But anyway, kasi maganda Oh, kasi yeah. nakikita namin na lagi ka nagbabiyahe, 'di ba? Lagi ka nagta-travel iba-ibang Yeah, actually, ang dami kong travels and Mhm. itong year na to more for the Mhm. next 2 years, more Mhm. travels kasi we will have to reach out. Reach Mhm. out. Hindi ko lang siyempre pinakikita lahat sa sa Facebook or Messenger, Mhm. Mhm. pero marami na mga napuntahan natin. Kaya Mhm. sabi ko 20-25% of all church leaders na in the Philippines na reach out na namin. Amen. Mm. Halos Amen. Kaya ang oo, prayer namin sa iyo, Brother Mel, ang prayer namin sa iyo na you gonna be stay healthy tsaka strong safety. salamat. Yan ang lagi Salamat sa namin prayer Lord. na Thank you. sana ingatan ka Salamat. dahil lagi ka nagbabiyahe. Yan ang Oo, doon, marami akong mag-ingat. marami akong biyahe and Lahat ng ating mga sobra, dito, mga sobra ang kapatiran, biyahe ko. preachers. Yeah, sobra. Iyan naman po naging katungkulan ni Pablo, Brother Mel, na Yeah. kanyang binibisita ang bawat iglesia ng Panginoon Mhm. sa Right. bawat lugar na hanggang kaya niya Yeah. marating. Yes, that's right. Yeah. That's right. And Kaya okay lang yan, napakabuti. Brother Mel, hanggat kaya pa ninyo, physically, Yeah. mentally, Oo. spiritually, Oo. financially, Oo. Sa eh, sem- 75, sa 75 na ako, hindi na ako masyado magta-travel. opo, opo, Oh, opo, opo, opo. panay 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 writing na lang, music, Oo. painting, 'yan Yeah. ang natitira sa akin na dapat kong bigyan ng pagpapahalaga. Opo. And Yung distribution. Pwede po ninyong distribution. i-distribute yan sa Yes. mga bagong ministro Yeah. ng iglesia. Yeah. Kaya pagdating Gumawa nyo, na rin po kayo ng Brother Mel, gumawa na rin kayo ng autobiography. hindi pa ako ang aking natapos ngayon ay mga ilang books. Mhm. Dahil sa pandemya, kaya pag bumisita kayo dito, I'll be sharing with you some of the books. Opo, And opo. then yung paghahambing is nasa revision siya ngayon. Mhm. Nire-revise ko yung paghahambing kasi I wrote the book 1983.
And kailangan ano siya, i-update siya. Kaya na-update ko 'yon, ano. Oo, tsaka Okay, maraming grupo so ngayon eh. Maraming grupo mm, ngayon eh. sobrang dami Oo. na kailangan ma-correct natin yung mga wrong Hindi pa yata teachings. panahon ni Kibuloy nun. Wala pa si Kibuloy nun, ano? Oo, marami na. Oo, marami na. So, tayo ba'y yung ating mga kasama, nandiyan na ba yung Yung people iba, dito na siguro, ah, mga nasa yeah. 14 tayo, 13. Wow, Yung wow, iba, wow. pwede na tayo mag-umpisa. Gagawin natin, Yeah. hahabol na lang. Yeah, habol Pahawig na na lang. lang Kasi natin. mamaya, mga 10 o'clock pa naman yon, ay meron Mm. tayong parang, yung Metro Manila Ministers will be meeting Oo. here sa MBS. Mhm. Annual naman yon, parang Mm. yun ay fellowship, and then, enjoyment lang and gift giving ng Metro Manila to our ministers, at isang masayang occasion. Oo, sa Ang fellowship. ang nais marinig namin sa iyo, Kuya Mel, ngayon siguro, isa sa mga celebration katulad ng mga holiday, Christmas, New Yeah, Year, yeah, yeah, Thanksgiving. yeah, Anong yeah. mapapayo nyo sa mga busy, mga Ay, ngaral at oo. mga workers kasi minsan Yeah, nai-stress sila eh. Kaya, oo. oo, At very stressful yan. Dito sa Amerika, pagdating ng mga holidays, oo. depression. Ang iba, Oo. nagtatangka magpakamatay pa eh. So, ibig sabihin, may mga Talaga? payo sa mga ngaral natin Yeah. na nauubusan ng budget, nauubusan ng lakas. Wow. Maraming na, ano eh, Talaga. para bang natutunaw na eh. Ngayon ko Sa lang narinig holiday. yan, pero Mm. Kaya oo, no? nakakalungkot eh. Marami tayong mga Oo. stressful na ano. Kasi Yeah, because, katulad mo, marami kang invitation, maraming gawain sa oo. church, maraming Yes. And enjoyable. Mhm. Hindi siya stressful, Mhm. hindi siya nakagdudulot ng depression. Mhm. It's an enjoyment serving God, And Kahit saan napagod, man no? ako Yeah. pumunta, for many years, for 48 years, I never felt that kind of depression, even a little, Mhm. Pero yung stress on some schedules and some, merong konting stress kasi may mga time kasi na hindi naman kasama sa schedule, bigla na lang papasok, pagkatapos kailangan puntahan mo. Mhm. Dahil urgent emergency, urgent, doon magkakaroon ng konting stress. Pero if you Mhm. just follow yung aking schedule, ay enjoyable naman lahat, no? Tama ka yan, Kuya Mel. Oo, Karamihan yeah. sa mga, siguro karamihan sa ating mga tagapangaral, mga Christian work, babae man o lalaki, hindi Mm. kinikonsider stressor. Pero siguro may mga iilan, Possible, oo, may mga iilan talaga na, oo. Lalo pag Pasko, oo. kasi there are some, because of the wrong thinking of the celebration, ay ang ibang tagapangaral natin ay pagka matatapos na yung taon, most siguro, I hope tama yung term ko, ay talagang they are waiting for the 13th month Christmas Mhm. bonus. And if the church cannot give them that, ay nagkakaroon sila ng konting pagdaramdam. Oo, Which I think dapat may tama yung kaisipan ng ating kapwa mangangaral. tama. Hindi Oo. yung parang pag hindi sila tumanggap, masama ang loob nila. Mhm. Pagka konti lang tinanggap, malungkot sila. Di ba? Mali ang thinking ng celebration. Para na rin tayo mga plain member natin na kumisan, hindi sila well educated. Di ba? Mhm. Kaya nga, napakagandang ito mapag-aralan din natin. I hope I can share some Okay. enlightenment na sa ating mga kamanggagawa ngayon o church leaders, and I hope they will be able to share it. Actually, ito gusto ko siyang isermon for next week sa Wednesday chapel devotion namin. Para Mhm. tama-tama, yung event ay kailangan malaman ng kapatiran paano nila harapin yung event at paano nila celebrate yung event. No? Okay. Amen. So, Okay. So, mag-prayer muna tayo bago natin yes, bigyan Brad. natin ng ang kay Yeah. Brother Mel.
Sino Yeah, pwede okay. natin mag-opening prayers sa mga kapatid natin? Sino ba ditong available? Hindi pa natin naririnig si Sister Ruth, nandyan ba? Prayer? Hmm? O si Sister Marlene. Pwede? Sino bang pwede opening prayer? Sige, naka-mute ka, sis. Then paki-pray na natin para mapakinggan natin si Brother Mel. Okay. Okay, let us pray. Almighty God, our loving Heavenly Father, thank you so much, oh God, for this opportunity that we could gather once again, Lord, to listen to your word. Thank you so much, Father, for the presence of everyone that are here. I pray, Father God, that all the things that we will be talking about tonight will be pleasing into your sight, oh God. Bless our speaker and be with us tonight and morning in the Philippines, oh Lord. Keep us safe, Father God, and forgive us our sins. Send the Holy Spirit to guide us, oh God, in everything that we do. In Jesus' name we pray. Amen. 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 All right. Yeah. So, Brother Mel, nasaan pa si Brother Mel? Brother Mel, bago tayo magsimula, gusto namin pakilala sa inyo si Brother Rene. Katatapos lang po ng kanyang operation surgery. Oh, yeah. Yan po siya, si Brother. Yan po si Brother. Kasama natin. Brother Rene. Yeah, Brother Rene. Praise God po. Yeah po, dahil po sa kapangyarihan ng ating pong prayer ng ating kapatiran, siya po ay nakaraos sapagkat lagi po namin sinasabi sa kanya na Jesus Christ is the only healer. He is the true doctor. At yan po, alam natin yan sa Acts 3:6, di ba? At si Brother Joey Romero po, yan po ang ating magiging runner. Brother Joey, say hi to Brother Mel. Yan po ang ating Brother Joey. Kita kami. Amen. Nakita ko si Brother Robert. Si Brother Puntunares nandito sa atin. Si Robert. Nandyan din si Robert. Nandito rin po. Robert Tiope. Kilala ko lang si Robert. Yeah, si Robert. Lang siyang sound. Bago si Armel, may sakit yata, needs prayer. Ano yata? Nakagat yata. More than 1 week na pong may sakit. Si Brother Armel Arca. May ubo at may sipon. Tapos si Brother Tiope naman, Robert Tiope, papunta ng MBS at gawangan sa Metro Manila Minister's Fellowship. Anyway, so Brother Mel, handa na kami makinig sa battery na ako kay Brother Mel. Si Brother Mike, taga Pila-Pila. Taga Binangonan po ako, Pila-Pila, Church of Christ. Pila-Pila. Okay. Opo. Pasensya na, hindi po ako nakapunta sa invitation nyo, pero pupunta rin po ako dyan. Okay po, sige po. Andito po si Pastor Emil yun. Siya po yung aming minister. Alam ko po, si Emil po. Brother Emil. Yeah. Morning po sa inyo. Hello. Morning po, brother. Kaya we are all excited, Brother Mel, sa ginagawa mo na siyang aming tutularan nila, Brother Ador, at ang online ministry group. Yan pong dito nakikita nyo lahat, they are all part of the online ministry na isa sa mga layunin po talaga niyan ay ang bisitahin din po ang bawat iglesia ng ating Panginoon sa Pilipinas. Amen. Si Brother Ador po sa 2025 ang siyang mauuna at kanya pong titipunin ng ating mga kapatid dyan na nasa grupo. At yan po ang simula. At ako po may iwan muna at si Brother Ador muna ang frontline. Kung if God's willing po if God's willing. Yeah, okay. Kaya tinetry na po namin maigi si Brother Joey Romero na siya magiging pinaka-runner ng ating grupo. At if God's willing po ay sana magkaroon nga ng kaganapan at kami ay very much excited na mapasama sa inyong grupo na hanggat malakas. Malakas. Kasi ako po, Brother Mel, 66 na ako next year. Wow. Si Brother Ador 65. Matatanda na pala kayo, no? Kaya yung mga retired ay amin po we are all inviting all the retired people retired sa work pero tuloy-tuloy ang paglilingkod. Amen po. Sige po. Praise God. Amen. So can I start now? Ito ba
Ang aking message kasi Tagalog, English eh. Okay lang ba? Baka Okay lang gusto nyo po. Englishin natin. Mas prepare po kami sa Tagalog kasi nandito kami Ayan, sa salamat. Amerika. Sabi Ayan. kami sa mga yung mga kasama po kasi namin sa trabaho, puro mga Ingles. Kaya, Ganun ba? opo. Kaya Oo nga eh. pero mas Sorry. prepared tayo na marinig natin ang ating sariling Ang wika. Tagalog. Salamat, Opo, Salitang salamat. ugat. Salitang ugat. Salitang ugat. Okay. Salitang ugat. Sabihin nyo kapag you're ready to listen. And We are ito ready, naman, brother. hindi naman siya masyadong mahaba dahil alam ko, meron tayong sa time. Alam mo, yung mga mangaral na katulad ko na medyo may edad, kapag hindi yung pinigil, maghapong magsasalita. So, actually, yung mga seminar ko, maghapon ako, believe it or not. Maghapon, umagat gahapon, tuloy-tuloy. At ang Panginoon naman kasama natin. Ganun din po si Jerry Felipe, nung pong inimbitahan namin, ay tinatanong din niya kung anong oras. Sabi po namin sa kanya, kayong mga matatatag na haligi ng iglesia ng ating Panginoon, wala po kayong limitado sapagkat kami po ay laging excited na makarinig na gusto naming malaman ano ang mga sikreto ninyo na ganyong umabot kayo sa inyong edad sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Kaya kaming mga nangawalang tupa ay sabik na sabik makarinig ng mga sipin ninyo, Brother Mel, 46 years. Mula nung umalis kami sa Amerika, Brother Ador. Yeah. At bigla kami nakita sa USA Convention. At ngayon, pinaplano nga natin ngayon, gawin naman natin sa Pilipinas na magkita-kita po tayo. Okay, salamat po, Brother Bern. No limit kung hanggat kaya ninyo. Pero ngayong meron kayong karamdaman, okay lang po na... Meron naman ito. Meron naman limit din ito. At ginawa ko nga lang mga 3 questions lang. And I hope you bear with me with these mga lessons natin. No? Opo. Okay. Just let me know kapag ready na tayo. Ready. We are all ready. Okay. So, unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat, especially Brother Anthony, Brother Ador, for continuously embracing the truth, no? On what the Bible says. Importante po talaga yon. And inviting ministers like me, we're proud of that. No? We're honored to be a part of this kasi it's where the Bible speaks, we speak, and where the Bible is silent, we are silent, di ba? And masaya ako dahil ang ating pong pagsasama-sama ay hindi for some other reasons other than really revealing the truth, declaring the teachings of the Bible and the teachings of our Lord Jesus Christ. Very timely nga yung binigyan yung topic sa akin Christians and Christmas. Buti na lang hindi Christians versus Christmas. At hindi rin naman na baka matutuwa yung iba doon pagka Christians versus Christmas. Aba, maraming mga laban sa Christmas na ibang mga kapatid natin. Kaya I hope makapakinig sila ngayon at may share natin ito. At hindi rin naman, salamat, hindi rin paganism and Christmas. Baka naman matuwa naman yung mga kung anong pinagagawa pag Pasko, no? Na hindi na center kay Christ ang celebration. You know, sa dami ng holidays, lalo sa Philippines, no? Sobrang dami ng holiday dito. Kaya nga yung education ng mga eskwelahan, nababawasan. May term nga na sinabi isang senador, sabi niya, nabobobo na ang mga kabataan natin dahil sa dami ng ating mga holidays, di ba, no? Na nawawala yung part na yon. So ngayon concentrated tayo sa lesson natin na sa edad ko nga po, sabi ko kanina, magsa-73 na ako sa January 6. Amen. No? And still the Lord is providing everything we need sa ating ministry. So 3 questions lang ang ating pag-aralan ngayon in regards to this occasion. Na alam ko po with this ay maintindihan na rin ng marami sa atin at makakadagdag ako ng enlightenment sa mga kasama natin sa ating pong grupo, no? First question is, does it suggest false teaching or an anti-biblical teaching?
is Christmas suggesting false teaching or anti-biblical teaching? Kahit kasi sa ilang church leaders natin sa Church of Christ, no, ay may mga anti-Christmas celebration. Naku, marinig mo silang magsalita, talagang parang tingin mo parang nung araw parang merong year na sa ibang bansa illegal ang celebration ng Pasko. Meron tayong mga kapatid na church leaders, parang illegal sa kanila eh. Sa bagay, meron silang puntos. May puntos din naman, meron din namang katotohanan yung ibang part na kaya ayaw nila ng Pasko. Unang-una, ang Pasko, salit na tindrit na holiday, tinawag din siyang holiday. Super fun holiday. Remember, Christmas is a holiday. It's not a holiday. Kaya nga yung ginagawa ng iba, pag Pasko, holiday eh. Ako yan? Oo, holiday na. Meron pa silang, ang tawag dito, yung season na pagka-Pasko talaga namang, kung ano nung ginagawa ng mga families nila. Kaya ako sa mga seminars namin sa STNE, ay meron kong strong admonition sa mga church leaders natin. Kasi nung ako, binigyan ng pagkakataon kami magkasama pumunta sa ibang bansa, like in Canada, napansin ko pati Sunday, wala na nga ng Lunes hanggang Biyernes, Sabado, pati Sunday wala pa. No? Kaya natatakot ako na baka sa Philippines, mangyari din yon. Kaya ang ating mga strong admonition to our church leaders is, don't close the door of your church building on Sunday. Ito yung isa sa mga matindi kong binabanggit sa mga church leaders. Huwag niyong isasara ang pinto ng inyong kapilya sa araw ng linggo. Kasi ang araw ng linggo is not family day. Sunday is not family day. Sunday is not a holiday. Sunday is the Lord's Day. It's a holy day. Lord's Day. At kung Lord's Day yan, dapat buong araw na yan bibigyan natin sa Panginoon. Kasi mula Lunes hanggang Sabado, subsub tayo sa mga material na mga bagay na ating ginagawa. Liban lang sa ibang churches, talagang they have some regular prayer meetings, regular fellowship and everything. But not all churches. Nagmimit lang sila pag linggo, tapos yung iba, wala pa pag linggo. Kaya ako, dinidin ko ngayon, huwag niyong isasara ang kapilya ng linggo dahil yun ang pagkakataon upang after ng worship, ang mga kapatid ay magkakaroon po ng mga equipping seminars. Ang mga kapatid i-equip natin, turuan natin, patibayin natin, at gamitin natin, makapag-serve sila every Sunday. Dahil yun lang ang araw nila para bigyan ng panahon ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yun po yung strong admonition po ng inyong lingkod. At ang nakita ko naman po, starting sa krusada, nung ito po ay atin pong gawin, ay the whole day ng krusada, bukas ang krusada church. At hindi lamang paglinggo, araw-araw, bukas ang krusada church. Nag-hire kami ng 2 security guard para maging 24 hours bukas ang bahay-sambahan. Na hindi naman pwedeng gawin ng lahat, pero we did it, kasi it's a big church. Madalas nga po, ganito, kahit sa social media, especially sa television, alam nyo ang ginagawa ng mga ina-announce ng mga TV, sabi nila, 20 days na lang, Pasko na. 3 days na lang, Pasko na. May countdown sila. Bakit? Because they're emphasizing December 25 as the birth of Christ. So sabi nila, malapit ng December 25, 5 days na lang, Pasko na. Nakakalungkot yun. Kasi pati mga Kristiyano, alam mo, ginagawang Pasko talaga, birth of Christ, December 25. Sobrang lungkot ko dyan. Kasi ang nangyayari, parang lumilitaw, pati Kristiyano ay nagiging date-centered sila. Date-centered, hindi Christ-centered.
Alam mo, if you will just bukas ang isip natin, ang lahat ng sa gospel, when I say gospel, we talk about the good news, everything about Jesus Christ, the event of Christ, life, Ang lahat ng events sa life of Christ, walang date sa Bible. Birth of Christ, walang date. Death of Christ, walang date. Resurrection of Christ, walang date. Ascension of Christ, walang date. Second coming of Jesus Christ, walang date. Many theologians and Bible scholars believe that dates are not written in the Bible because God wants us to be Christ-centered, not date-centered. O kita mo yung mga tao ngayon, lalo sa kinagisnan, talagang pag December 25, nakapokus sila doon. Yung date sila nakapokus. Hindi doon sa the reason of the celebration. Hindi kay Christ eh. Malungkot Parang yung date ang sinasamba. Parang yung date ang pinakamahalaga. Nalimutan nila na may birthday ng date. Na kung date man yun. Well, December 25, I don't say na it's not the date when Christ was born. I don't say that. Because the Bible is silent about the date. You see the point? Kaya nga, ang ganda po ng celebration ng iba sa atin. Alam mo, yung iba nagsa-celebrate sila ng, okay, December 5, yung mga churches natin, iba December 6, yung isa December 20. On Sunday, December 22, nandun ako sa home church natin sa Olongapo, sa 20th. May joint worship sila, and I'll be speaking in their joint worship, December 22. Di ba? Pero hindi natin dinideclare, why we celebrate December 22 and a joint worship? We don't say, well, because Christ was born December 22. No. Pinili lang natin yon just to celebrate the birth of Christ. And the truth is, Christ was born. And that's biblical. Di ba? Christ was born and that's biblical. And we celebrate it. Kaya nga yung iba talagang sobrang may mga mali talagang celebration. Kaya dun sa Matthew 15, 8 to 9, ang ating mismong salabi ng Panginoon, malungkot na sinabi niyang ganito. These people, ang sabi niya, honor me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Sabi niya, ang ganda na sinasabi niya, I love you, Lord. I want to serve you, Lord. I worship you, Lord. Their lips are so near. Pero sabi niya, labi lang yung malapit. Lip service lang kayo. Lip service. Pero ang puso nyo, malayo sa akin. Sabi ni Jesus, kung we will continue reading, sabi sa verse 9, sabi niya, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Yun pala yung dahilan. Kaya ang Panginoon pala, sabi niya, alam mo, ang mga labi nyo, punong-puno ng pagmamahal, puro salita. Pero pagdating sa gawa, ibang ginagawa nyo, puro kayo ngawa. Parang ganun, kumbaga sa term natin sa church, sinasabi yun maraming kapatid natin, puro ngawa, kulang sa gawa. Okay? Nako mo yan, medyo masakit sa tenga yan. And meron pang term na narinig ko, nguso sa nguso, pero hindi sa puso. Nguso sa nguso, pero hindi sa puso. Ibig sabihin noon, puro salita lang. Mahal kita, Lord. I want to serve you, Lord. I'm committed, Lord. Hanggang nguso lang. Pero pagdating sa mga gawain, ay wala. At sa mga gawain talagang makadiyos, wala. Pero yung mga gawain na mali, tradisyon, nako, Pasko, Fiesta, ay nako, nariyan yan. Kasi panay mga material at pagkain. So sabi ng ating Panginoon, malayo ang puso niyo sa akin. So Christians like us should celebrate Christmas the Bible way.
centered on the incarnation. That's God became man in the person of Jesus Christ, the only Lord and Savior of our lives. Ano po? Yan po Amen. dapat ang celebration. At hindi po nakasenter sa mga date na sineset. Lalo tigit, December 25 was actually set by the Catholic Church. Ang December 25 po, Katoliko po ang nag-declare niyan. At wala pong basihan sa Bible. At wala pong date sa Bible. Kaya nga, wag naman nating idiin at wag tayong sasama na parang tiyak na doktrina, December 25, pinanganak si Jesus. Malabo po yan. Remember our stand. Where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we're silent. In doctrine, unity. In opinion, liberty. In all things, love. So, December 25 falls on what? Opinion. Opinion po yan, hindi po yan doktrina. Kaya nga wag masyadong, sabi natin sa mga kapatid, huwag masyadong mag-concentrate dun sa date. Mag-focus tayo completely to the celebrator, and that is our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Kaya nga ang tanong sa atin dun does it suggest false teaching? Oh, yeah, sa iba. It suggests ng false teaching. But for us Christians, it suggests something that will really give glory to our God. Kasi we're giving time, we're focusing on the Lord Jesus Christ, not on the date set by other people and pagan believers. Yeah. Number 2 question. Can we thank God for observing Christmas? Pwede ba nating pasalamatan ng Diyos? Yes. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, 18 is, in everything give thanks. So sa lahat ng bagay, pwede tayong magpasalamat. If you do it the biblical way, like family, lalo yung mga talagang buhay pa yung mga membro ng pamilya, lalo mga bata sa pamilya, you gather your family in these dates, then sing praises to God, reading the scriptures, maybe reading the gospel of Jesus, kapanganakan niya, everything about the gospel, teaching our children about how the celebration should be done in a spiritual manner, di ba? Bata pa sila, ay dapat maturuan na natin sila. At sa pamagitan nun, pag lumaki sila, ay hindi sila nakasenter sa physical na mga benefits ng Pasko, kundi yung spiritual benefit centered on the salvation of our Lord Jesus Christ. Dapat ganun po. Kaya kami sa family namin, mga anak namin, hindi sila yung parang pagpasko, bibili namin ng bagong damit. No, bibili namin ng mga bagong mga masasarap na pagkain, bagong sapatos. Tulad ng mga gumagala sa mga kalsada na naghanap sila ng mga tinatawag tayong sino magbibigay sa kanila. Nakalista ng mga pangalan kung sino magbibigay. Mga ninong-ninang. Oo, dinadalaw pa nila yung mga ninong-ninang. Ninong-ninang. Tradition. Yes. Oo, tradisyon. Tapos ang lalaki pa ng kanilang mga bag kasi maraming prutas. Di ba, no? And then yun. So, Christians, we have to teach our children the right way, di ba, no? So, Christmas does not depend on, Christmas does not depend on, number 1, number of gifts. Okay, tamo yan, Hindi nakadepende ang tamang selebrasyon ng Pasko sa number of gifts. Number of 13th month. Number of Christmas bonus, number of kaya nga nakakalungkot yung iba nating kapwa mga mangangaral, pag hindi tumanggap ng mga ganon, nalulungkot sila. Siyempre, malungkot, di ba? Pero sana ay ang mga kapwa natin manggagawa ay nakasenter din sila dun sa spiritual celebration. Hindi yung kailangan bigyan ako ng gift. Ano ba yan?
Kapag hindi tumanggap ng gifts pag Pasko, sabi na, ay, they don't love me. O, imagine mo yan, ano? Parang, ang Pasko, parang nakasenter sa sarili. Parang sinasabi na, akong may birthday, dapat bigyan ako sa Pasko. O sino may birthday sa Pasko? Tayo bang may birthday? Bakit center sa atin ang Pasko? Bakit hindi nakasenter kay Christ ang Pasko? Bakit parang tayong umaasa na tumanggap ng gifts, hindi naman tayong may birthday? Have you thought about that? Think about it, di ba, no? Ano pa? Well, Christmas does not depend on, yan, ano pa yun? On the food on the table. O, kita mo, 300 mahigit na taon tayo na tinuruan ng mali ng mga Kastila. O, ano man tinuro ng mga Kastila sa atin? Maling celebration ng Pasko. Pasko, dapat maraming pagkain. O, lechon de leche, mga kung ano, mga pagkain isda, everything. Dapat nasa table mo yan. Pag wala ka niyan, hindi Pasko. Lungkot, ano? Napakalungkot. Because of this wrong teachings, you know what happened? Yung Luke chapter 2 verse 10, na sinabi ng angel, in-announce ang birth of Christ. Ano sabi ng mga angels? Behold, sabi ng angel, I bring you good tidings of great joy, no? Which shall be to all people. Imagine mo yan, ha? Ang sabi ng angel, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Mali yung good tidings na tinuro sa atin, eh. Ang good tidings pag Pasko, material, gifts, pagkain. Ha? Kaya pag wala ka noon, hindi good tidings. Ako nyo kung gaano kasama yung pagkaturo sa atin. Kaya nga alam ba ninyo na maraming kapwa natin Pilipino, hindi mo lang sa States, na kapwa natin Pilipino na mahihirap ang buhay, lalo nilang naramdaman ang hirap ng buhay, lalo silang nagiging miserable at kawawa ang pakiramdam pag-araw ng Pasko dahil wala silang bagong damit, walang bagong sapatos, walang pagkain na bagong mga sasarap na pagkain sa table. So they feel like Christmas is not a blessing to them. Nako niyo yun? Bakit hindi naging blessing ang tingin? Sapagkat naging materyoso ang pagkakaturo ng mga Kastileloy. Yan. Kaya sabi nga nila, the Philippines is the only Christian nation in Asia. Tama ba yun? Oh, ganun ang paniwala. But I tell you one thing. The Philippines was not Christianized by the Spaniards. The Philippines was Catholicized by the Spaniards. It was not Christianized. It was Catholicized. Okay, mga turo, mga pagano ang turo. Kaya malungkot nga po ang marami pag Pasko. Kasi sabi nila, nakabase doon sa pagkain at damit, gifts. Ang lungkot. Number 3, Christmas does not depend on, family reunion. Pagka wala yung asawa, blue Christmas. Pag kompleto, white Christmas. Ang Panginoong Jesucristo, tsaka si Mary Joseph, maligid sa family. Nung ipanganak si Christ. Bakit ginagawa nating family reunion? Ang Pasko, pag walang family reunion, hindi kompleto, malungkot. Yung ba yung celebration ng Pasko? Tapos, yun nga, walang pagkain. Alam ba nyo, isa pa akong gustong banggitin dito, sa pagkain. Ayon sa pag-aaral, ang isa sa pinakamakasalanang dates sa buong isang taon, ng kalendaryo, 365, 366 days, ang pinaka masamang araw, December 24 and December 25.